Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Babul Hadi wal Ashrun, yung ika-21 na chapter doon sa Muamalat. Al-Luqata wal Laqitu. Lukata at lakit, pareho lang ito. Ang tinutukoy dito, yun nga, yung mga bagay na napulot o natagpuan na nawala mula sa iba. So ito yung distinction nito mula sa anumang bagay na pwedeng mapulot o matagpuan saan man. Ibig sabihin, meron itong dating may-ari. Meron itong dating may-ari, nalaglag sa kanya, at nakita mo, napulot mo. So, lakit. So ito yung unang distinction niya. May dati itong may-ari. Ibig sabihin yung bato o damo na mapupulot mo, hindi yun magiging lakit. So wala naman dating may-ari yun eh. Siyempre, magiging iba yung pagnanakaw. Diba? Nakita mo yung, nakita mo yung motor, sinakay mo sa van, sasabihin mo pinulot mo yung motor. Diba yun? Ibang usapin yun. So itong lakit, ito yung mga bagay na kumbaga dating may-ari tapos naihulog niya, nawala niya o sa ano ba bang paraan na pabayaan niya, na abandona at natagpuan ng ibang tao at ito ay kanyang kukunin o pupulutin upang mapakinabangan uli. Kumbaga, merong pakinabang. Kasi may mga bagay na mapupulot, wala namang pakinabang sa iyo eh. Hindi mo na yung pupulutin din at yun, hindi na rin yun lukata at lakita. So dito sa usapin nga na ito ay tinatalakay kasi bahagi ito ng pangalaga ng Islam sa karapatan ng tao sa kanyang ari-arian. Sa karapatan ng tao sa kanyang ari-arian. Nawala na ito sa kanya. Pero nananatili na siya ang merong pinaka may karapatan dito. Kahit pa iniisip niya o tinanggap na niya na nawala na sa kanya yung bagay na yun, diba? Cellphone, pera, yung nakapulot at yung lipunan na yun sa pangkalahatan kung saan napulot yung bagay na yun na may halaga, ay magtitiyak na magagawa ang lahat ng paraan para maibalik ito sa may-ari at hindi ito makamkam ng basta-basta o ganun-ganun lang. So, hindi siya nagiging, kumbaga, hindi siya nawawalan ng halaga, yung bagay na yun na kung kani-kanino lang mapupunta. At marami pang ibang detalye dito inshallah na matatalakay natin. So dito sa lukata al-mas'alatul ula, ang unang usapin dito, ma'anal lukata wa hukmuha. Ang kahulugan ng lukata at ano ba ang hatol dito. Sing lukata, sinasabi, ma'naha al-lukatatu lugatan asyai'u al-malkut. Ang literal na kahulugan ng salitang lukata ay ang anumang bagay daw na nadampot o napulot. Ibig sabihin dito, yun nga, yung naiwan ng dati niyang may-ari. Meron siyang dating nagmamay-ari at naiwan ito. O nalaglag. At iba't iba pang mga pwedeng magiging posibleng dahilan eh. Na ito ay nawala sa kanyang possession at nagkataon na nadampot, nakita, natagpuan ng iba. Wahiya ismu syai' alladhi tajiduhu mulkan fatakhuduhu. At ito daw ang tawag sa anumang bagay na matatagpuan mo na, kumbaga, pwede siyang mangangahulugan din kasi na ano, yung kumbaga nalaglag o nawala. At pinulot mo. Kinuha mo. Sa iba-ibang intensyon. Kasi pwedeng merong lukata na pinulot mo para isurrender o pinulot mo para magiging iyo na. Kasi may mga bagay na pwede mo naman automatically
angkinin eh. Mga bagay-bagay na walang masyadong halaga, halimbawa. Diba? Bawa isang piraso ng kalamansi. Alam nga naman, pupunta ka pa kay Jessica Soho. Oh, Jessica Soho, tatagbo pa siya sa Facebook. May kalamansi dito, nahulog sa poblasyon. Kanino kaya ito? Tulungan mo kami. May mga ganong, may limit naman para magiging makatwiran ang pagsasakatuparan ng usapin na ito. Kasi ganun sa Islam, nililinaw ang mga bagay-bagay. Hindi pwede magkakaroon ng kanya-kanyang interpretasyon ang mga tao sa mga bagay-bagay. Hindi katulad ng batas ng tao. Hindi katulad ng batas ng tao. Na kung sino-sino na lang ang pwedeng mag-i-interpret. Ngayon, sa Senado na naman, nilalaktawan ko na nga sa balita pag binabalita yung sa Senado sayang oras lang dito Pero yung huling nano ko nga doon na kumalat sa mga tao. Yung Xerox copy daw, pwede nang maituring na original. Ayun, naiintindihan ko yung batas na yun. Kasi pwede nga naman, kung nandun naman yung original, madali lang din siya makita. Tapos ang dala-dala mo, Xerox copy lang o photocopy. Hindi mo daling original. Naiintindihan ko, pwede kang tanggapin kasi merong basis Yun yung mga tao naman, nagprint ng pera o nag-Xerox ng pera, nag-photocopy ng pera. O tatanggapin nyo rin ba ito original? Ito yung problema sa kupar At alhamdulillah sa atin sa Islam, hindi natin basta-bastang ini-interpret ang batas Hindi basta-basta. Hindi tayo pelosopo na katulad nila. Tinutukoy doon mga dokumento Mga dokumento. Kasi pwede mong ma-verify Kahit nga sa LTO, malinaw na yung bagay na yan. Hindi mo dala yung mismong lisensya mo. Pero may dala ka bang kopya ng lisensya mo? Kasi kayang-kaya na nila ma-verify yan, lalo na ngayon may internet na. O login ka doon sa LTMS, kita agad. Diba? Kaya nga yung lisensya ni Rashid, wala doon. Kasi peke. Buti hindi nahuhuli. So, hindi pwedeng i-interpret yung batas ng basta-basta. At ang kahulugan naman nito, syar'an, hiya akdu malin muhtaram min madyaah. Ito raw ay ang pagpulot mo ng anumang bagay na may halaga. Ito yung tinutukoy dito. Na malun muhtaram. Kumbaga pinahalagahan. Bagay na may halaga. Mula sa madyaah. Pinulot mo ito upang ito'y mapangalagaan mula sa madyaah. Madyaah, yung pagkasira. Kasi pwede naman kasi mangyari, meron kang nakitang pera, tapos pababayaan mo na lang. Diba? Isipin mo, dyan na lang yan. Pero hindi Ang karamihan sa mga tao, pupulutin nila yun para hindi masira, hindi mawala. Kasi sayang din yun, pera din yun Diba, 1,000 nandun sa damuhan. O mabubulok lang yun dun. O tipulutin mo na lang, tapos kung may pagkakataon pa, makita mo yung may-ari, mainam. O kung hindi man, magastos sa iba pang mga mainam na pagkakagastosan, insyaAllah. So kukunin mo ito. Sa takot mo na masisira lang ito kapag hindi mo pinulot. O kung pag hindi mo pinulot, mapupulot ng iba at magagamit pa sa masama. Yun yung madyaah na tinutukoy. Madyaah o madiah. Pwede rin palang basahin ito ng madiah. Pero dito kasi yung fatha nasa ya. So madyaah. So, ingatan mo ito kasi halimbawa yung di ba? Yung 1,000, baka mapulot pa ng adik yun. Di buti pang ikaw na lang ang pumulot. Diba? Lalo na nasa damuhan. Alam mong tambayan ng mga adik. Pag napulot nila yun, happy-happy yung mga yun. Pagpipiesta yung mga yun. Sabog yun ng ilang linggo. Ilang gabi walang tulog yun. Baka mambibiktima pa yun dun sa inyo. Sa lugar nyo. Hindi pulutin mo na lang. Sige, para mapangalagaan daw ang bagay na may halaga mula sa madyaah, liyahfidahu, upang pangalagaan niya ito, aw liyatamallakuhu,
ba'da at ta'rif. O kaya ay, yun nga, pag-iingatan niya ito o hahanapin niya yung may-ari. At pagkatapos niyang mahanap yung may-ari at ilang panahon nang lumipas na hindi matagpuan ng may-ari, pwede niya na itong angkinin. Ito ay magiging kanya na. Ito ay magiging kanya. Sumunod na usapin, hukmuha wa adillatuha. Ang mga hukom dito at ang mga dalil dito. Wal aslu fiha hadith Zaid bin Khalid al-Juhani. Ang pinanggalingan ng usapin na ito, yung hadith na iniulat ni Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, nang siya ay tinanong, su'ila an lukatativ dahabi awil warak al-fidda. Tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa napulot na ginto at yung warak. Nang warak na tinutukoy dito, fidda. Fidda. So maaring yung warak dito na tinutukoy, silver siya, oo, pero tinawag siyang warak. Kasi yung silver na yon manipis masyado. Manipis na parang papel. Ganoon. Kasi magagawa yun sa ginto at silver eh. Nagagawin siyang kasing nipis ng papel. Para maitago, kumbaga, o para maimbak. So pwede siyang gawin kasing nipis ng papel. O kaya naging kasing nipis siya ng papel kasi may paggagamitan eh. Bawa gagawin siyang yung gold leaf o yung silver leaf ganon, gagamitin para sa mga pwede pinangdedekorasyon. Pinagdedekorasyon, dinidikit sa leather, dinidikit sa kahoy. Ang tawag doon filigree. Ginagawa siyang kumbaga dekorasyon. Yung mga lumang baul, yun lagyan nila yun ng may nakaukit na parte, lalo na doon sa mga Maranao, yung mga baul nila. May nakaukit na parte yun, tas ipupukpok doon, o kaya ibubuhos yung silver. Pupukpok doon yung manipis na silver, o kaya ibubuhos doon. So, maaaring ganito yung dahilan kung bakit warak. Ang tawag dun sa napulot nila na silver. At dun nga sa hadith na ito, tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa usapin na ito, tungkol sa bagay na ito. At sabi niya, i'rif waka'aha wa ifasaha thumma arifha sanatan. So inatagpuan kasi na yun na silver at gold nasa sisidlan. Sabi niya, ilarawan mo ang panali at lalagyan nito. Kasi usually nasa pouch yung di ba, mga coins, at dito sa pagkakataon nito yung ginto. At ipahayag mo ito sa mga tao. Kumbaga yung i'rif, hindi ito kasama sa ipapahayag mo. Ang ipapahayag mo lang na meron kang napulot na ginto. Pero wag mo nang ilalarawan pa yung detalye. Hindi mo na ilalarawan pa ang detalye. Kasi sa ganitong paraan, di ba? Katulad ngayon, kapag merong lost and found, di ba? Bawa may nakapulot. May napulot akong wallet. Tapos walang ID na kahit ano. Gagawin nila, sasabihin lang may wallet na pulot, pero hindi na ilalarawan. Ngayon pagpunta ng tao, may nahulog ang wallet ganito, ganyan. O kapag nailarawan niya ng maayos yun, kanya yun. Mas malamang na kanya yun. Pero kung hindi, sige nga, maaaring nagsisinungaling yung tao. O nawalan din siya talaga ng wallet, pero hindi yun ang kanyang wallet. Hindi yun yung kanyang nawawalang gamit. So kilalanin daw yung lagayan nito at kung ano ang panali nito. At ipahayag ito sa mga tao na meron kang napulot. Sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon. So maaring nakapaskil ito, diba, naka-announce bulletin board taon. Sa isang taon, araw-araw nandun yun. O once a week. Pero hindi pwede sa masjid. Na nandito din matatalaka yun, inshallah. Sa labas ng masjid, inshallah, o saan mang lugar na maraming tao.
Isang taon mo yon na hahawakan at i-anunsyo ang pagkakapulot dito. Fa'in lam ta'rif fastanfikha wal takun wadi'atan endaka. Kung hindi mo nakilalang may-ari nito, yung sa translation ni Sheikh Salman, gastahin mo na ito at ito'y magiging isang ipinagkatiwalang bagay sa iyo. So, pwede mo na itong gastusin. At ang gastos dito, pagkakagastos dito, pwede kang mamili. Gastusin mo sa sarili mo, bumili ka ng gamit para sa sarili mo, o ipang tutustos mo rin sa landas ni Allah. Diba? Pampatayo ng masjid at iba pa. Kasi magiging wadian na ito. Fa'in ja'a talibuha yawman minad dahri fa'addiha ilayhi. Pero halimbawa nga, matapos ang 2 taon, 3 taon, bigla namang nagpakita yung may-ari. At yun nga, nailarawan niya yung kanyang nawawalang gamit. So, pwede mo itong isauli sa kanya. Ibalik sa kanya. Anyway, wala namang problema talaga eh. Kasi halimbawa yung napulot mo ng pera, ginastos mo sa sarili mo. Parang nangutang ka lang eh. Diba? Para ka lang nangutang. Hindi mo talaga, bagaman ginamit mo yun, diba, para sa iyong nais na pagkagastusan, nandun pa rin ang intensyon na ang pera na yun ay hindi sa iyo, bagkus ay ipinagkatiwala lamang sa iyo. At anytime, nababawiin yun ng may-ari, isa sa uli mo. Kasi nananatiling may karapatan ang may-ari dito. So para ka lang nangutang. Pero kung nagastos mo to halimbawa sa masjid, pareho lang. Kung darating yung may-ari, sasabihin niya, kukunin niya yung pera niya, at sinabi mo sa kanya, di ba? Nagastos sa masjid eh. O kung sasabihin niya, sige, walang problema, di mangyari nun, parang siya na rin yung nagsadaka. Kasi pera niya naman talaga yun eh. Pero ikaw may bahagi ka rin ng reward nun, inshallah. Kasi ikaw nagdesisyon na gastusin yun sa masjid. Ngayon kung ayaw niya, di ba? Yung may-ari pala hindi Muslim, halimbawa. Sabi niya, hindi pwedeng hindi pwedeng lalagay ko sa masjid yan, lalagak sa masjid, di naman ako Muslim eh. Pwede ko ba makuha na lang uli yung pera ko? So pwede, kasi siya nga nananatiling may karapatan doon. At dito nga sa Lukata, walang pinagkaiba. Muslim man o hindi Muslim ang nakawala ng bagay na may halaga. So pareho lang din, ganun, ibabalik sa kanya yung pera na para ka lang din nangutang sa kanya. O parang yung masjid ay nagkautang sa kanya. Di ba? Hindi Muslim, di ba? O kahit sabihin pa nating Muslim. Sabi niya, ayokong sadaka sa masjid. Kasi kailangan ko pa yung pera eh. May sakit. Kailangan siya paggagastusan. O marabot. Maramot talaga. Di ba? Ibabalik sa kanya yung pera. Ano man ang kanyang kalagayan, siya ang pinakamay karapatan sa kanyang yaman. Wasa'alahu andalatin. Aldalatil ibili. At tinanong naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa nawawalang kamelyo na napulot. Kasi di ba hindi lang naman mga bagay na walang buhay ang pwede mong matatagpuan sa kalsada. Pwedeng may buhay din. Pwedeng pusa. Pwedeng kambing, at ito camel. So, paano daw yun? Malaka walaha da'aha, fa inna ma'aha hida'aha wasika'aha. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa camel na pag-gala-gala, di ba? Huwag mo itong pakialaman. Dahil meron itong mga paa at sisidlan ng tubig. Tinutukoy niya dito, meron itong paa na makakapaglakad dito pabalik sa may-ari niya. At sa katawan nito, meron itong iniimbak na tubig. Hindi yan mamamatay. Basta-basta. Kasi inisip ng tao, di ba, hulihin niya yung camel tapos alagaan niya para hindi mamatay. Sabi niya, hayaan mo na lang yan. Hindi yan basta-bastang mamamatay. May paa naman yan eh. At meron niya imbak na tubig sa kanyang katawan. At ganyan din, taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yajidaha
rabbuha. At ito raw insyaallah ay may kakayanan na pumunta sa tubig at kumain mula sa mga puno hanggang sa matagpuan ito ng may-ari. So nandun lang yung camel. Pero syempre, depende pa rin. Depende pa rin. Makatwiran pa rin natin itong iintindihin, inshallah. Kasi paano yung camel halimbawa, nandun sa kalsada, at yung camel palakad-lakad lang. Palakad-lakad lang yung camel. Pwedeng masagasaan, pwedeng makadisgrasya. Kung di sa ganang pagkakataon, pwede mong kunin nyo, itali mo. Itali mo. Tapos i-anunsyo din, pareho lang, i-anunsyo ang pagkakapulot sa camel na ito. Hindi siya pababayaan lang basta-basta. Kasi merong panganib na dito eh. Merong panganib. Yung sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga ganong bagay, lalo na bagay na may buhay, pwede na itong hindi pulutin. Pwede na itong hindi pulutin. Pwede na itong pabayaan. Pwede nang pabayaan, inshallah. Kasi hindi naman ito mamamatay. Hindi ito masisira, inshallah. Kasi meron itong sarili nitong paraan upang mabuhay. So, ganun din, wasaalahu anisya. Tinanong din siya tungkol sa tupa. Pero yung tupa, iba yung sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, kudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhibi. Kunin mo yung tupa kasi yan ay para sa'yo o para sa kapatid mo na may-ari talaga nito o para sa lobo, yung wolf, kasi pwedeng kakainin siya nung wolf. So pwede mong itago. So yung camel, kahit hindi na, kasi may kakayanan naman nito eh. Hindi naman yung basta-basta makakagat ng wolf eh. Sisipain niya yun. Eh yung tupa, hindi. So yung hayop pala na may buhay, na maaring nanganganib ang buhay din, o pwede mong itago. At syempre, binanggit dito ang tupa. At every time binabanggit ang tupa o kambing sa mga hadith o aya, interchangeable na ito eh. Magkakaroon na sila ng magkaibang hukom pagdating sa edad. Dan halimbawa, di ba, sa akika o sa kurban, sa pagkatay, 1 taon yung kambing pero 6 months yung tupa. Kasi mas malaki yung tupa. So ganito siyang inuunawa, alhamdulillah. Makatwiran ang pag-unawa pa rin sa mga dalil, lalong-lalo na sa usapin na ito. So merong iba't ibang uri ng lukata. Merong iba't ibang mga uri ng lukata. Mga bagay na mapupulot. Maaaring nga may buhay ito, walang buhay. Una, mala tatabi'uhu hamatun nas kasuti wal ragifi wal thamarati wal asa wa hada yajuzu iltikatuhu walil multakit al intifa'u bihi wa tamallukuhu bila ta'rif. Sa una daw, mga bagay-bagay na walang masyadong halaga at maaaring wala nang pakinabang sa iba pang mga tao. Gawa niyan, yung pamalo daw, kahit anong uri ng pamalo, bawa stick o latigo, pero merong mga mamahaling latigo eh. So yun, maaaring magiging iba yung hatol nun. 1 piraso ng tinapay, 1 piraso ng dates, o tungkod na kahoy, so pwede mo itong pulutin. At ang nakapulot nito ay maaring makilabang sa mga ito at angkinin nila ang mga ito nang wala ng pagpapahayag, pagpapatalastas na meron silang napulot na ganito. Kasi ano na ito eh, kumbaga wala siya masyadong halaga. At iwan mo yun doon, maaring hindi naman yun pakikinabangan din ng ibang tao. So ikaw na lang ang kumuha. At kung ikaw mapapakinabangan mo, gamitin mo. Kung may papakinabangan o kung may iba na makikinabang, ibigay mo sa kanila, inshallah. Pangalawa, dito na nga napapaloob yung camel. Mayam tani'u binafsihi min sigarish siba wagayriha. Anumang klase ng hayop na may kakayanan na protektahan ang sarili nito
mula sa mas maliliit na mga predator. Yung nga yung wolf, di ba? Hindi basta-basta makakalapit yung wolf sa camel kasi mas malaki yung camel. Sa tinutukoy dito, kalibili, wal khayli, wal bakari, wal bigal, wahada yuhramu iltikatahu, wala yamlikuhu multakituhu bita'rifihi. Ito mga hayop na ito katulad ng kamelyo, kabayo, baka, at donkey. O pwede rin pala yung yung mola, yung anak ng kabayo tsaka ng donkey. Ipinagbabawal daw ito na kunin at hindi aangkinin ng kumuha nito kung meron mang kukuha dito. Kahit pa inanunsyo niya na ito. So ito yung hadith kanina na binabanggit. Pangatlo, sa dalawa na, di ba? Pwede mong angkinin kasi wala namang masyadong halaga. Tapos hindi mo pwedeng angkinin o hindi mo nga pwedeng pulutin kasi kaya naman itong asikasuhin yung sarili niya. Pero yun nga, yung sa camel, maaaring iba-iba yung kalagayan eh. O sa galagitnaan ng Metro Manila, di ba? Yung baka ba, papabayaan mo yun doon? Hindi, baka kadisgrasya yun. Biglang tatawid yun. O may mapunta pa yun ng expressway. Parang mga camel, di ba? Nakadisgrasya sa Saudi Arabia. Hindi yun basta-bastang pababayaan. Kagaya pa man, hindi mo rin naman pwedeng basta-bastang angkinin. Pwede nga isurrender mo na yun sa ibang tao eh. Sa pulis, halimbawa, o sa gobyerno. At sila na yung mamomroblema dun. At yun yung mahalagang katangian ng Muslim eh. Hindi tayo ako ng responsibilidad. Kumbaga, akuin lang natin kung ano yung responsibilidad na makatwiran na pasanin natin. Pero yung mga bagay na hindi na makatwiran o pabigat lang sa atin, pwede na natin ipasa sa iba. Doon sa mga tao na mayroong mas higit na pananagutan dito. At yung mga ganito, lukata, i-surrender mo na sa gobyerno. Hindi ikaw yung mamamroblema pa. Diba may napulot kang wallet, ibigay mo doon sa pulis, sila na maghanap, hindi ikaw. Hindi ikaw. Magiging mas mabilis pa sila maghanap kaysa sa'yo. Inshallah. Dito mo na ibigay, inshallah. Pangatlo, maya juzu iltikatuhu. Anumang bagay na pinapahintulot ang pagpulot dito. Welzimuhu ta'rifuhu. At kailangan mo itong i-anunsyo. Kadahabi wal fiddati wal mata. Katulad ng ginto, pilak, at iba't iba pang mga gamit. Wama la yamtani min sigar sibai kal ganami wad dajaj wa nahwihima. At anumang hayop na maliit na walang kakayanan na proteksyon ng sarili. Katulad nga ng kambing, tupa, manok, pato. So yun, pwede mo yung pulutin. Pero nga pagdating dito sa pagpulot nga, makatwiran din ito eh. Alam mo may nag-aalaga doon ng pato. Diba? Tapos may nasalubong kang pato sa kalsada, pinulot mo, sabihin mo, napulot ko lang yan eh. Hindi makatwiran yun. Alam mo naman, pwede naman maligaw yung pato, di ba? Lalo na yung mga pato natin dito, parang manok na yung pato natin eh. Tumatambay sa ibabaw ng sanga ng puno. Lumilipad. Mamaya nyo yung pato natin dito, titilaok na rin yan eh. Kakaiba yung mga pato rito eh, mashallah. Tapos nung kinakmad, pato nagbi-beach. First time ko nakita yung pato sa dagat. Nagbi-beach. Hindi pwedeng makatwiran pa rin dapat. Makatwiran. Wadhalika li hadith Zaid bin Khalid al-Mutakaddim. Ito rin yung dalil, yung kaninang hadith na nabanggit. Hada liman wathika fi nafsihi kadrun ala ta'rifiha. Siyempre mga ganito, ang pwede lamang pumulot dito, yung meron lang kakayanan na protektahan nito at i-anunsyo kung sino ang may-ari dito. Yun nga. Ang lukata, ang marami sa mga lukata, diba? Kung meron ka mang kukunin, dadamputin. Sa intensyon na ibalik ito sa may-ari. So, tatlo lang ito. Mga bagay na walang masyadong halaga, pwede mo na angkinin kahit hindi mo nahanapin kung sino may-ari. Pangalawa, mga bagay na pwede mo nang pabayaan. Mga hayop na may buhay, lalo na may kakayanan na proteksyon ng sarili at mapakain ang sarili. Siyempre, mga pinahintulot na
damputin matapos ang pagpapatalastas, pag-aanunsyo kung kanino ito. Kumbaga, pera, mga ari-arian, bag, payong, kahit mga hayop na maliliit, alhamdulillah. Hindi yan basta-basta lang na aangkinin ng tao, alhamdulillah. So, ito yung panimula natin sa lukata at pagpapatuloy pa natin yung iba pang mga bahagi. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.